Niloko, pinagtaksilan, itinapon na parang basahan. Habang si Amara ay nagtitiis sa hirap para itaguyod ang negosyo, si Ricardo ay nagpapakasasa sa kandungan ng iba. Wala kang silbi, ang huling sampal sa kanya. Ngunit hindi nila alam, ang inaapi nilang asawa ang may hawak ng susi sa kanilang pagbagsak. Babawiin na ni Amara ang lahat. Kaya mo bang panoorin ang pagguho ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan? Amara, huwag na tayong maglokohan. You are just a decoration in this house. At sa totoo lang, masyado ka ng madelikado at nakakasawa. You're boring, you're plain, and you're dragging me down. Ang mga salitang iyon ay parang mga piraso ng bubog na direktang ibinaon ni Ricardo sa puso ni Amara. Sa mga sandaling iyon, nakatayo si Amara sa gitna ng kanilang malawak at marangyang kusina, hawak ang isang sandok na pilak. Maingat niyang tinitimplahan ang sinigang na hipon, ang paboritong putahe ng kanyang asawa, dahil ngayong gabi ang kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal. Ang samyo ng sampalok at sariwang mga gulay ay humahalimuyak sa buong silid, isang amoy na sumisimbolo sa init ng tahanan at pagmamahal na buong ingat niyang inalagaan sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang bango ng pag-ibig ay biglang naging amoy ng pagkabulok dahil sa lamig ng tinig ni Ricardo. Dahan-dahang binitiwan ni Amara ang sandok. Hindi ito gumawa ng malakas na tunog nang tumama sa marmol na counter, ngunit sa pandinig ni Amara, tila ito ay isang higanting kampana na nagbabadya ng kanyang katapusan. Ang mainit na usok mula sa kaldero ay dumaan sa kanyang namumutlang mukha, ngunit hindi niya nararamdaman ang init nito. Ang nararamdaman lang niya ay ang unti-unting pagtigas ng kanyang mga kalamnan at ang tila paghinto ng daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Lumingon siya ng dahan-dahan at doon ay nakita niya si Ricardo. Maayos ang suot na suit, tila galing sa isang matagumpay na meeting, at sa tabi nito ay nakatayo si Selena, ang kanyang sekretarya, ang babaeng madalas niyang padalhan ng bulaklak kapag sinasabi niyang busy siya sa trabaho. Nakita ni Amara ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Selena habang ang babae ay nakasandal sa braso ng kanyang asawa. Ang bawat hibla ng katawan ni Amara ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng lababo, ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa matigas na bato upang humanap ng kapitan sa mundong biglang gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ricardo, anibersaryo natin ngayon, bulong ni Amara. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa, paos at halos hindi marinig. Nagluto ako ng paborito mo, 15 taon, Ricardo. Ganito na lang ba iyon? Tumawa si Ricardo, isang tawang walang kasing pait. 15 taon ng pasakit, Amara. Do you really think sapat na ang pagluluto at paglilinis ng bahay para manatili ako sa tabi mo? Selena understands my vision. She is a partner, hindi gaya mo na pambahay lang. Hindi pa natatapos ang hapdi ng ilapag ni Ricardo ang isang makapal na brown envelope. Sa ibabaw ng lamesang puno ng mga kandila at mamahaling wine na inihanda ni Amara. Basahin mo iyan. It's a petition for annulment. And more than that, it's a notice of eviction. Huwag mong isipin na may makukuha ka sa akin. I have documents, Amara. Dokumentong nagpapatunay na ninanakawan mo ang kumpanya sa loob ng 5 taon. If you don't sign that and leave tonight,
ipapakulong kita." Ang huling pangungusap ni Ricardo ay tila isang malakas na sampal na nagpatalsik sa huling hibla ng dignidad na pinanghahawakan ni Amara. Ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang kabataan, ang lalaking kinalimutan niya ang sariling mga pangarap para lamang maging matibay na haligi nito, ay ngayon ang siyang humuhukay ng kanyang libingan. Ang katarungan ay tila isang malayo at malabong bituin habang pinapanood niya ang dalawa na naglalakad palayo. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang pinaghirapang hapunan na ngayon ay lasang abo na. Napatingin si Amara sa kanyang mga kamay na magaspang dahil sa gawaing bahay, mga kamay na hindi kailanman nag-isip ng masama laban sa sinuman. Sa kanyang isipan, tila isang sirang plaka na nagpaulit-ulit ang isang tanong na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ito na ba ang gantimpala sa isang pusong walang ginawa kundi ang magmahal at magsakripisyo? Ito ba ang katapusan ng kanyang kwento, ang maging isang basura na itatapon sa gitna ng gabi at ulan? Tumitig siya sa labas ng bintana kung saan nagsisimula ng pumatak ang ulan, tila nakikiramay sa kanyang tahimik na pagtangis. Ngunit sa likod ng kanyang mga nanlalabing paningin, may isang maliit na kislap ng apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy na hindi pa nararamdaman ni Ricardo. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Amara ay tila libu-libong maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Habang hinihila niya ang kanyang maliit na maleta sa madilim at basang bangketa, ang tunog ng gulong nito sa semento ay tila isang malungkot na daing na sumasabay sa ihip ng hanging amoy lupa. Wala siyang tiyak na patutunguhan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila ba ang buong bigat ng 15 taon ng kanyang buhay ay nakasabit sa kanyang mga balikat. Napatigil siya sa tapat ng isang lumang waiting shed. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang maleta. Ngunit sa halip na mga damit, ang hinahanap ng kanyang nanginginig na mga daliri ay ang maliit na pelus na kahon na laging nakatago sa ilalim ng kanyang mga personal na gamit. Ang kahon na naglalaman ng tanging alaala ng kanyang yumaong ina, isang set ng alahas na yari sa purong ginto at may mga dekorasyong ruby. Nang mabuksan niya ang maleta, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Wala doon ang kahon. Sa halip, ang tanging nakita niya ay isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Ricardo. "Ginamit ko na ang mga alahas mo bilang pambayad sa bagong condo ni Selena. Consider it your rent for staying in my house for 15 years." Isang impit na tili ang kumawala sa mga labi ni Amara. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha na humahalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Hindi lang ang kanyang dangal at tahanan ang kinuha ni Ricardo, kundi pati na rin ang huling koneksyon niya sa kanyang mga magulang. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang gabing iyon nang lumuhod si Ricardo sa kanyang harapan, umiiyak at nagmamakaawa dahil malulubog sa utang ang Reyes Group. Hindi nag-atubili si Amara. Ibinigay niya ang lahat ng lupain na minana niya sa kanyang ama sa Batangas upang magsilbing collateral sa bangko. Isinuko niya ang kanyang kinabukasan para sa pangarap ng lalaking mahal niya. Para sa atin ito, Amara, ang pangako ni Ricardo noon habang hinahalikan ang kanyang mga kamay. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Nabalik lamang ang diwa ni Amara nang marinig niya ang malakas na tunog ng isang paparating na sasakyan
na nagwisik ng maruming tubig sa kanyang damit. Ang pangako ni Ricardo ay naging isang malupit na biro. Ang sakripisyong itinuring niyang pundasyon ng kanilang pagsasama ay naging armas pa ni Ricardo upang siya ay saktan at nakawan. Dahan-dahang hinubad ni Amara ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong bilog na iyon ay tila naging isang tanikala na sumasakal sa kanyang kalayaan. Tiningnan niya ito ng huling beses, ang simbolo ng kanyang katapatan na ngayon ay wala ng silbi. Sa isang iglap, binitawan niya ang singsing at hinayaan itong mahulog sa madilim na kanal kung saan ito ay tuluyang nilamon ng putik at agos ng tubig. Amara, ikaw ba yan? Isang boses ng matanda ang bumasag sa katahimikan. Si Mang Berting ang matagal ng hardinero ng kanyang ama na ngayon ay nagtatrabaho bilang gwardiya sa isang malapit na gusali. Sa kanyang mga mata ay bakas ang matinding pagkagulat nang makita ang dating amo na basang-basa at tila isang pulubi sa kalye. Hindi nakasagot si Amara. Ang tanging nagawa niya ay ang yumakap sa matanda at doon ibinuhos ang lahat ng sakit na kanina pa sumasakal sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim, ang munting kabutihan ni Mang Berting ay tila isang maliit na kandila na nagbibigay ng pag-asa. Ngunit habang inaalalayan siya ni Mang Berting patungo sa isang masisilungan, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Amara sa loob ng kanyang bulsa. Isang unregistered number ang tumatawag. Sa takot na baka si Ricardo ito upang muling mang-insulto, muntik na niyang hindi sagutin. Ngunit may kung anong udyok sa kanyang loob na pindutin ang accept button. "Hello, Mrs. Reyes!" Isang baritono at formal na boses ng lalaki ang nasa kabilang linya. Ito po ang legal department ng Global Trust Bank. May malaking problema po tayo. Ang primary asset na ginamit bilang collateral para sa main credit line ng Reyes Group ay kailangan ng i-verify. At ayon sa aming record, ang Salcedo Legacy ay nakapangalan pa rin sa inyo at may instruction na i-freeze ang lahat ng fund transfer simula bukas. Natigilan si Amara. Ang kanyang luha ay biglang natuyo. Isang malamig na hangin ang umihip na tila nagdadala ng isang bagong kapangyarihan sa kanyang pagkatao. "Anong ibig ninyong sabihin?" Mahinahong tanong ni Amara, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting nagliliyab sa isang uri ng determinasyon na hindi pa niya kailanman naramdaman. "Ibig sabihin po, Mrs. Reyes, sa oras na bawiin ninyo ang inyong pirma bilang garantor, ang lahat ng ari-arian ni Ricardo Reyes ay kukunin ng bangko sa loob ng 48 oras. Handa na po ba kayong pirmahan ang revocation?" Ang akala ko, ang pirma ko ay para sa pag-ibig, pero ito pala ang magsisilbing hatol sa iyong kasakiman. Sa loob ng isang maliit na guardhouse na amoy kape at lumang dyaryo, nakaupo si Amara sa isang selyadong silya. Ang fluorescent na ilaw sa itaas ay pasulput-sulpot ang kislap, na tila ba nakikigaya sa naguguluhang isipan ni Amara. Sa harap niya, maingat na inilapag ni Mang Berting ang isang basong mainit na tubig. Ang usok nito ay humahaplos sa mukha ni Amara na nagbibigay ng kaunting ginhawa sa kanyang giniginaw na katawan. "Inumin mo muna ito, Ma'am Amara. Pasensya na po at ito lang ang maibibigay ko," mahinahong sabi ni Mang Berting. "Salamat, Mang Berting. Sapat na ito," sagot ni Amara. Ang kanyang tinig ay wala ng panginginig. Ang tawag mula sa bangko ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang natutulog na diwa. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang basa at maruming bag ang isang lumang fountain pen. Ito ay pamana ng kanyang ama
si Don Mateo Salcedo. Maingat niyang pinunasan ang putik na kumapit sa ginintuang takip nito gamit ang dulo ng kanyang panyo. Sa bawat kuskos, tila ba binubura rin niya ang imahe ng isang mahina at sunod-sunurang asawa. Naalala niya ang bilin ng kanyang ama bago ito pumanaw. Amara, ang kabaitan ay isang birtud, pero ang sobrang pagtitiwala ay isang lason. Lagi kang magtitira para sa iyong sarili. Ngayon lang naintindihan ni Amara kung bakit ganoon kahigpit ang mga kondisyon ng Salcedo Trust. Ang kanyang ama ay may nakitang bitak sa pagkatao ni Ricardo na hindi niya nakita dahil sa bulag na pag-ibig. Mang Berting, kailangan ko pong makapunta sa Makati bukas ng maaga, wika ni Amara habang nakatingin ng diretso sa matanda. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng luha, ay ngayon ay parang dalawang nagniningas na uling sa dilim. Kailangan kong makausap si Attorney Mendoza. Panahon na para bawiin ang dapat ay sa akin. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Reyes, hindi magkamayaw sa tuwa sina Ricardo at Selena. Ang tunog ng pag-untog ng mga baso ng mamahaling wine ay umaalingaw-ngaw sa dining room na dati ay pinamumunuan ni Amara. Cheers, my love. Sa wakas, wala na ang pabigat sa buhay mo. Malanding sabi ni Selena habang nakasandal sa dibdib ni Ricardo. Ngayon, pwede na nating simulan ang expansion ng Reyes Group gamit ang bagong loan. Tumawa si Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. I told you she's nothing without me. Akala niya siguro ay habambuhay siyang reyna dito. Look at her now. Probably begging on the streets. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay naudlot nang pumasok ang kanilang kasambahay, dala ang isang balita na nagpabago sa timpla ng mukha ni Ricardo. Sir, si Lola Esme po, ayaw pong lumabas ng kanyang silid. Umiiyak po at hinahanap si Ma'am Amara. Kumunot ang noo ni Ricardo. Sabihin mo sa kanya, wala na si Amara at ihanda niyo na ang mga gamit niya. I already signed the papers to sell this ancestral wing. Bukas na bukas din, ililipat na siya sa isang nursing home sa labas ng Maynila. Sa kabilang linya ng telepono, lihim na nakikinig ang isang tauhan ni Mang Berting na nasa loob ng mansyon. Agad nitong ipinarating ang balita kay Amara. Nang marinig ni Amara ang balita tungkol kay Lola Esme, ang tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya sa pamilyang iyon, ang kanyang kamao ay mariing nagkuyom. Ang tunog ng pagngit-ngit ng kanyang mga ngipin ay narinig sa loob ng maliit na guardhouse. Si Lola Esme ay may sakit na demensya. Ang mansyong iyon ang tanging alaala na natitira sa kanya. Ang ibenta ang ancestral home at itapon ang matanda sa isang pasilidad ay isang uri ng kataksilan na hindi mapapatawad ni Amara. Gusto mo ng giyera, Ricardo? Bulong ni Amara sa hangin, habang ang tunog ng ulan sa labas ay tila nagiging isang martsya ng paparating na hukbo. Ibibigay ko sa iyo ang giyerang hinahanap mo. Pero sisiguraduhin ko na bago matapos ang linggong ito, ikaw naman ang tatayo sa ulan ng walang masisilungan. Amara, anak. Bakit ang dilim? Huwag mo akong iiwan. Natatakot ako sa kanila. Ang boses ni Lola Esme sa kabilang linya ng telepono ay tila isang matalas na punyal na dumaan sa puso ni Amara. Habang nakatayo si Amara sa labas ng gate ng mansyong dati niyang itinuring na tahanan, ang bawat salita ng matanda ay nagpapadama sa kanya ng isang uri ng hapdi na mas matindi pa sa lamig ng madaling araw. Ang mansyon ay nababalot ng katahimikan
Ngunit sa loob nito ay nagaganap ang isang krimen laban sa dangal at pagkatao. Hindi na nag-atubili si Amara. Kahit nabasa pa ang kanyang suot at gulo-gulo ang buhok, pumasok siya sa maliit na pintuan sa gilid ng gate. Ang bawat hakbang niya sa sementadong daanan ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan ng silid ni Lola Esme sa unang palapag. Doon, naabutan niya si Ricardo na pilit na hinahila ang maleta ng matanda, habang si Selena ay nakatayo sa isang tabi, may hawak na panyo sa ilong na tila ba ang amoy ng matanda ay isang uri ng dumi. "Ricardo, bitawan mo ang mga gamit ni Lola," ang sigaw ni Amara. Ang kanyang tinig ay tila kulog na bumasag sa tensyon sa loob ng silid. Napatigil si Ricardo. Ang kanyang mukha ay namula sa galit nang makita ang asawang pinalayas niya kagabi. "Anong ginagawa mo rito? Wala ka ng karapatan sa bahay na ito. At ang matandang ito, pabigat lang siya sa plano ko para sa kumpanya. I am doing this for her own good." Lumapit si Amara at hinarang ang katawan niya sa pagitan ni Ricardo at ni Lola Esme. Naramdaman niya ang panginginig ng mga payat na braso ng matanda na yumakap sa kanyang baywang. Ang bango ng lavender na laging gamit ni Lola Esme ay humahalo sa amoy ng pawis at takot. For her own good? O para sa sarili mong bulsa dahil ibinenta mo na ang wing na ito? Matapang na sagot ni Amara. "Wala kang utang na loob, Ricardo. Ang nanay mo ang nagbigay sa iyo ng lahat at ngayon itatapon mo siya na parang basura?" Tumawa ng mapanukso si Selena. "Honey, look at her. Mukha siyang pulubi." "Amara, sa tingin mo ba ay kaya mong buhayin ang matandang yan? Wala kang trabaho, wala kang pera, at wala kang matitirhan. You're just a pathetic woman playing hero." Nanikip ang dibdib ni Amara. Ang mga salita ni Selena ay tila mga latay sa kanyang balat. Ngunit sa halip na sumuko, dahan-dahan niyang hinawakan ang mga kamay ni Lola Isme. Isang golden moment ang naganap sa gitna ng gulo. Yumuko si Amara at kinuha ang kamay ng matanda upang magmano. Isang simpleng kilos ng paggalang na tila ba nagpatahimik sa buong mundo sa loob ng ilang segundo. "Lola, sasama po kayo sa akin. Hindi ko kayo pababayaan," bulong ni Amara. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Ricardo, isang tingin na puno ng pangako ng paghihiganti. "Sige, isama mo siya," bulyaw ni Ricardo. "At huwag na huwag kayong babalik. Let's see how long you can survive with nothing but your pride." Habang inaalalayan ni Amara si Lola Esme palabas, ang matanda ay tila may gustong sabihin, ngunit ang kanyang demensya ay tila isang pader na humaharang sa kanyang mga salita. Nang makarating sila sa taxi na naghihintay sa labas, may isang bagay na nahulog mula sa loob ng unan na pilit na niyayakap ni Lola Esme. Isang lumang dokumento na may selyo ng gobyerno. Ang mga mata ni Amara ay nanlaki nang mabasa ang pamagat. Revocation of Transfer of Assets. Tila ba ang tadhana ay muling naglaro? Ang dokumentong iyon ay nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng mansyon ay hindi kailanman naisalin ng legal kay Ricardo dahil sa isang teknikalidad na tanging si Lola Esme lang ang nakakaalam. Naramdaman ni Amara ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Tiningnan niya ang natutulog na mukha ni Lola Esme sa loob ng taxi. Ang mahinang tawa ng matanda sa kanyang panaginip ay tila isang hudyat. Ang kumpanya, ang mansyon, at ang buong kinabukasan ni Ricardo.
Ang lahat ng ito ay nakasalalay sa isang piraso ng papel na hawak na ngayon ni Amara. Ngunit habang papalayo ang taxi, napansin ni Amara ang isang itim na sasakyan na sumusunod sa kanila mula sa malayo. Hindi ito sasakyan ni Ricardo. Sino ang nagmamasid sa kanya? At ano ang tunay na lihim na itinatago ni Lola Esme sa likod ng kanyang malabong alaala? Ang amoy ng luma at basang kahoy ang sumalubong kay Amara nang buksan ni Mang Berting ang pinto ng isang maliit na paupahang kwarto sa dulo ng isang makitid na iskinita. Malayo ito sa kintab ng marmol at lamig ng aircon sa mansyon ng mga Reyes. Dito, ang tanging maririnig ay ang paminsan-minsang pagyanig ng lupa sa tuwing may dumadaang tren sa di kalayuan. Pasensya na po, Ma'am Amara. Ito lang ang mabilis kong nahanap na ligtas para sa inyo at kay Doña Esme. Paumanhin ni Mang Berting habang inilalapag ang isang balot ng tinapay at kape sa ibabaw ng maliit na lamesang gawa sa plywood. Huwag mong hingin ang paumanhin ko, Mang Berting. Utang ko sa iyo ang kaligtasan namin, sagot ni Amara. Dahan-dahang inalalayan ni Amara si Lola Esme na maupo sa isang manipis na kutsyon sa sahig. Ang matanda ay tila bata na nagmamasid sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka ngunit walang bakas ng takot dahil nakakapit siya sa braso ni Amara. Kumuha si Amara ng palanggana na may maligamgam na tubig at dahan-dahang hinubad ang mga sapatos ni Lola Esme. Ang kanyang mga daliri na dati ay humahawak ng mga mamahaling alahas, ay ngayon ay marahang nagpupunas sa mga paa ng matanda na puno ng alikabok mula sa pagmamadaling pag-alis. Isang golden moment ang nabuo sa loob ng tahimik na silid. Habang pinupunasan ni Amara ang mga paa ni Lola Esme, biglang hinawakan ng matanda ang kanyang pisngi. Ang mga mata ni Lola Esme ay panandaliang nagliwanag, tila bumalik ang kanyang katinuan sa isang saglit. Amara, ang ginto ay matatagpuan sa lupa, hindi sa kisame, bulong ng matanda bago muling pumikit at sumandal sa balikat ni Amara. Hindi naintindihan ni Amara ang ibig sabihin ng matanda, ngunit itinago niya ito sa kanyang puso. Pagkatapos mapatulog ang biyenan, kinuha ni Amara ang lumang dokumentong nahulog mula sa unan ni Lola Esme. Sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya, muli niyang binasa ang bawat letra. Ang lupang kinatatayuan ng mansyon at ang pangunahing planta ng Reyes Group ay nakapaloob sa isang donation inter vivos na may kondisyong hindi maaring ibenta o isanla ng walang pahintulot ng orihinal na tagapagmana ng mga Salcedo, si Amara. Niloko mo ako, Ricardo. Ginamit mo ang kumpanya ko, ang pera ko, at ngayon pati ang nanay mo ay itatapon mo. Bulong ni Amara sa kanyang sarili. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng paglilinis. Maya-maya pa, napansin ni Amara ang isang anino sa labas ng kanilang bintana. Ang itim na sasakyang sumusunod sa kanila kanina ay nakaparada sa dulo ng iskinita. Isang lalaking nakasuot ng barong ang lumabas, ngunit hindi ito si Ricardo. Ang lalaki ay tumingin sa direksyon ng kanilang kwarto, tila sinusukat ang bawat galaw ni Amara. Sa loob ng mansyon, galit na galit si Ricardo. Hanapin niyo ang matandang iyon at ang babaeng iyon. Hindi pwedeng makuha ni Amara ang mga dokumento ni nanay. Sigaw niya habang ipinaghahagis ang mga kristal na baso sa dingding. Bakit ka ba natatakot, Ricardo? Tanong ni Selena habang naglalagay ng lipstick. Wala siyang pera. Gutom ang papatay sa kanya bago pa siya makarating sa korte. Ngunit alam ni Ricardo ang hindi alam ni Selena.
Alam ni Ricardo na kapag nabuksan ni Amara ang lihim ng Salcedo Legacy, hindi lang kumpanya ang mawawala sa kanya, kundi ang kanyang kalayaan. Sa maliit na kwarto, bago tuluyang ipikit ni Amara ang kanyang mga mata, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Bukas, hindi na siya ang biktima. Bukas, ang bawat sentimo na kinuha ni Ricardo ay magiging isang hakbang patungo sa pagguho ng kanyang imperyo. Sino ang lalaki sa itim na sasakyan? Ang huling tanong na namutawi sa isip ni Amara bago siya nilamon ng pagod at antok. Kaibigan ba siya o isa pang kaaway na kailangan kong harapin? Ang isang basong tubig ay naging kasing halaga ng brilyante sa mga sandaling ito. Maingat na sinalok ni Amara ang huling patak ng tubig mula sa timba gamit ang isang lumang tabo. Ang tunog ng tubig na tumatama sa plastic ay tila isang malungkot na ritmo na bumabasag sa katahimikan ng madaling araw. Hinaplos niya ang kanyang mukha, dinaramdam ang gaspang ng kanyang balat na dati ay laging nababalot ng mamahaling cream. Ngayon, ang tanging nagpapanatili sa kanya ay ang lamig ng tubig at ang nag-aalab na determinasyon sa kanyang dibdib. Amara, nasaan ang asukal para sa kape ni Ricardo? Baka mahuli siya sa opisina. Mahinang tanong ni Lola Esme habang kinakamot ang kanyang braso. Ang matanda ay nakaupo sa sahig, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, pilit na hinahanap ang isang buhay na matagal nang kinuha sa kanila. Nanikip ang dibdib ni Amara. Isang golden moment ang muling nabuo nang lumuhod si Amara sa harap ng matanda. Hinawakan ang kanyang mga kulubot na kamay at hinalikan ito ng buong pagmamahal. Lola, wala na po tayo sa mansyon, pero huwag po kayong mag-alala. Bibili ako ng mainit na pandesal para sa inyo. Maghintay lang po kayo rito. Kinuha ni Amara ang kanyang pitaka. 50 piso na lamang ang natitira. Ito ang huling sentimo na maari niyang gastusin bago siya tuluyang maging pulubi. Habang lumalabas siya ng iskinita, ang amoy ng usok mula sa mga dumaraang jeep at ang ingay ng mga tao sa palengke ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit ang mas nakapagpabilis ng kanyang kabog ng dibdib ay ang itim na sasakyan na naroon pa rin, naghihintay sa kanto. Hindi na nag-atubili si Amara. Nilapitan niya ang sasakyan at kumatok sa bintana nito. Ang dahan-dahang pagbaba ng salamin ay lumikha ng isang mahinang tunog ng mekanismo na nagpakita sa mukha ng isang lalaking nasa edad 40. Seryoso ang tingin at may awtoridad sa bawat galaw. Sino ka? Bakit mo kami sinusundan? Matapang na tanong ni Amara kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa takot. Ako si Gabriel Montenegro, maingat na sagot ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, tila isang dagat na walang alon. Dating personal na abogado at tauhan ng iyong ama, si Don Mateo Salcedo. Matagal na kitang hinahanap, Amara. Simula nang mabalitaan ko ang nangyayari sa loob ng mga Reyes. Natigilan si Amara. Ang pangalang Montenegro ay pamilyar sa kanya mula sa mga lumang sulat ng kanyang ama. Kung tauhan ka ni Papa, bakit ngayon ka lang nagpakita? Bakit hinayaan mong makuha ni Ricardo ang lahat? Dahil ang iyong ama ay may iniwang testamento na tanging sa oras lamang ng iyong pinakamadilim na gabi maaring buksan, paliwanag ni Gabriel habang iniabot ang isang luma at selyadong sobre. Ang dokumentong hawak mo ngayon, ang tungkol sa mansyon, ay bahagi lamang ng mas malaking katotohanan. Ang Global Trust Bank ay hindi lang basta bangko. Ito ay pagmamay-ari ng iyong pamilya, Amara.
Si Ricardo ay gumagamit lamang ng isang pangalang hindi sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa, sa kabilang bahagi ng lungsod, unti-unti nang nararamdaman ni Ricardo ang panganib. Ang kanyang mga tauhan ay hindi mahanap si Amara. Ang mga utang ng Reyes Group ay nagsisimula ng maningil at ang mga bank accounts na dati ay puno ng pera ay isa-isang nag-freeze. Selena, kailangan nating mahanap ang dokumentong iyon. Sigaw ni Ricardo habang hinahampas ang kanyang mesa. Ang tunog ng mga gamit na nagbabagsakan sa sahig ay tila isang hula ng kanyang sariling pagbagsak. Kapag napatunayan ng korte na peke ang aking pirma sa transfer of assets, hindi lang tayo mawawalan ng bahay, mabubulok tayo sa kulungan. Huminahon ka, Ricardo, sagot ni Selena, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig na rin habang hawak ang kanyang baso ng alak. May kilala akong tao. Kayang-kaya niyang patahimikin ang sino mang hahadlang sa atin, kahit si Amara pa yan. Bumalik ang eksena kay Amara at Gabriel. Isang matinding desisyon ang kailangang gawin ni Amara. Bakit ako magtitiwala sa iyo, Gabriel? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, wala na akong tiwala sa kahit na kanino. Ngumiti ng bahagya si Gabriel, isang ngiting puno ng pait at pangunawa. Hindi mo kailangang magtiwala sa akin ngayon. Pero tingnan mo ang iyong paligid, Amara. Tingnan mo si Lola Esme. Wala ka ng oras. Bukas, magpapadala si Ricardo ng mga tao para tuluyang wasakin ang anumang natitira sa inyo. Sumama ka sa akin at ibabalik natin ang koronang ninakaw sa iyo. Isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang dumaan sa kalsada na tila nagbibigay ng babala. Napatingin si Amara sa maliit na kwartong kinaroroonan ni Lola Esme. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya nang makita niyang may dalawang lalaking naka-jacket na itim na pumasok sa loob ng iskinita patungo sa kanilang tinitirhan. Amara sa loob ng sasakyan, ngayon na. Ang tinig ni Gabriel ay hindi malakas, ngunit puno ito ng autoridad na hindi matatanggihan. Sa kabilang dulo ng iskinita, ang dalawang lalaking naka-jacket ay mabilis na naglalakad. Ang kanilang mga sapatos ay lumilikha ng mabibigat na yabag sa ibabaw ng basang semento. Ang tunog ng pagtama ng kanilang mga takong sa lupa ay tila isang babala ng paparating na unos. Hindi na nag-isip si Amara. Mabilis siyang bumalik sa loob ng silid. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Naabutan niya si Lola Esme na pilit na isinusuot ang kanyang lumang sweater ng baligtad. Lola, aalis na tayo. Bilisan niyo po. Bulong ni Amara habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa pag-aayos ng gamit ng matanda. Saan tayo pupunta, anak? Gabi na, baka mapagalitan tayo ni Ricardo. Inosenteng tanong ni Lola Esme. Ang kanyang boses ay puno ng kalituhan, isang kawalang malay na lalong nagpabigat sa dibdib ni Amara. Hindi na po tayo babalik sa kanya, Lola. Pangako iyan, sagot ni Amara. Binuhat niya ang maliit na maleta sa isang kamay at ang braso ni Lola Esme sa kabila. Eksaktong paglabas nila ng pinto, narinig nila ang malakas na paghampas ng kamay sa pader ng iskinita. Ang mga lalaki ay ilang metro na lamang ang layo. Ang amoy ng murang sigarilyo at pawis ay tila sumusunod sa kanila. Sa isang iglap, naramdaman ni Amara ang liwanag ng headlight ng sasakyan ni Gabriel na tumama sa kanyang mga mata. Bumukas ang pinto ng itim na SUV. Maingat ngunit mabilis na isinakay ni Gabriel si Lola Esme habang si Amara ay sumunod ng mabilis.
Sa sandaling sumara ang pinto, ang tunog ng pagkandado ng mga lock ay tila isang pader na humarang sa pagitan nila at ng kamatayan. Ang makina ng sasakyan ay umugong ng malalim at sa isang mabilis na pag-atras, iniwan nila ang iskinita bago pa man makalapit ang mga tauhan ni Ricardo. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Amara at ang mahinang paghimig ni Lola Esme ng isang lumang kanta. Ang kintab ng leather na upuan at ang bango ng mamahaling pabango sa loob ng sasakyan ay tila isang panaginip para kay Amara pagkatapos ng ilang araw sa dumi at hirap. "Saan mo kami dadalhin, Gabriel?" Tanong ni Amara habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga guhit ng liwanag na mabilis na lumilipas. Sa isang lugar kung saan hindi kayo kayang abutin ng pera ni Ricardo, sagot ni Gabriel nang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Sa isang safe house na pagmamay-ari ng iyong ama, isang lugar na kahit sa mapa ay hindi nakatala. Samantala, nakarating ang mga tauhan ni Ricardo sa iniwanang kwarto ni Amara. Ang tanging dinatnan nila ay ang isang basong kape na wala ng usok at ang isang lumang panyo ni Amara na naiwan sa sahig. Nang mabalitaan ito ni Ricardo, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng kristal ang umaling-aungaw sa kanyang opisina. Itinapon niya ang kanyang cellphone sa pader. Mga inutil, isang babae at isang matandang ulyanin lang, hindi niyo pa nahuli? Ricardo, relax. Ani Selena habang nilalaro ang kanyang buhok. Siguradong babalik din yan. Wala silang pera. Gutom ang magtutulak sa kanila palabas. Hindi mo naiintindihan, Selena, sigaw ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Hindi pera ang problema. Ang problema ay kung sino ang tumulong sa kanila. Nakita ng mga tauhan ko ang sasakyan. Iyon ang sasakyan ni Gabriel Montenegro, ang lalaking sumira sa lahat ng plano ng pamilya ko noon. Sa loob ng sasakyan ni Gabriel, iniabot niya kay Amara ang isang tablet. Tingnan mo ito, Amara. Ito ang real-time status ng Reyes Group. Nakita ni Amara ang mga pulang numero. Ang stock price ng kumpanya ay bumubulusok. Bakit? Anong nangyari? Dahil nang bawiin mo ang iyong silent guarantee sa Global Trust Bank kaninang umaga, ang lahat ng kanilang utang ay naging due and demandable agad. Paliwanag ni Gabriel. At may isa pa. Ang pirma ni Ricardo sa mga dokumento ng kumpanya, isinailalim ko na sa forensic audit. Bukas, malalaman ng buong mundo na ang imperyong kinatatayuan niya ay itinayo sa pamemeke. Napatingin si Amara sa kanyang mga kamay. Ang mga sugat at gaspang na nakuha niya sa pagtatrabaho sa bahay ay tila mga medalya ng kanyang pakikipaglaban. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto niyang maging hari sa mundong hindi sa kanya, bulong ni Amara. Ngayon panoorin nating maging abo ang kanyang corona. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay, biglang hinawakan ni Lola Esme ang kamay ni Amara. Anak, ang susi. Ang susi sa ilalim ng rebulto ni San Jose sa hardin. Huwag mong kakalimutan. Natigilan si Amara. Ang rebulto ni San Jose ay nasa gitna ng mansyon, ang lugar na kontrolado ni Ricardo. Ano ang itinatago ng susing iyon? At kakayanin ba ni Amara na bumalik sa impyernong iyon upang makuha ang huling alas laban sa kanyang asawa? Isang basurang galing sa kalye, mananatiling basura kahit bihisan mo pa ng ginto.
Amara was never a wife. She was a glorified maid who overstayed her welcome. Ang boses ni Ricardo na nanggagaling sa recording na ipinakita ni Gabriel ay tila isang malamig na hanging umihip sa loob ng tahimik na silid ng safe house. Nakaupo si Amara sa gilid ng kama, dahan-dahang sinusuklay ang maputi at manipis na buhok ni Lola Esme. Ang bawat hagod ng suklay ay puno ng pag-iingat, isang ritual ng pagmamahal na ilang libong beses na niyang ginawa sa loob ng mansyon. Ngunit ngayon ay ginagawa niya sa ilalim ng banyagang bubong, napatigil ang kamay ni Amara. Ang mga salita ni Ricardo ay hindi na nagdulot ng luha, kundi ng isang uri ng pamanhid na mas masakit pa sa sugat. Ang kanyang lalamunan ay tila tiniklan ng tuyong dayami, mahapdi at mahirap lunukin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa refleksyon nila ni Lola Esme sa salamin, isang babaeng wasak at isang matandang nawawala sa sarili. Sa loob-loob niya, tinatanong niya ang kanyang sarili. Hanggang kailan ko ba dapat bayaran ang pagkakamaling mahalin ang isang taong itinuring akong anino? Huwag mong hayaang lamunin ka ng kanyang mga salita, Amara. Ani Gabriel na nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng proteksyon. Ang mga taong natatakot ay laging gumagamit ng masasakit na salita para itago ang kanilang sariling kahinaan. Ngayon, kailangan nating pag-isipan ang sinabi ni Lola Esme, ang susi sa ilalim ng San Jose. Alam ni Ricardo ang tungkol sa rebultong iyon, bulong ni Amara habang muling isinusuklay ang buhok ng matanda. Iyon ang paboritong lugar ni Lola sa hardin. Kung nandoon nga ang susi, siguradong binabantayan iyon ng mga tauhan niya ngayon. Hindi lang basta susi ang pinag-uusapan natin dito. Paliwanag ni Gabriel habang inilalapag ang isang blueprint sa lamesa. Ang rebulto ni San Jose ay nakatayo sa ibabaw ng isang lumang vault na itinayo pa noong panahon ng iyong lolo. Ayon sa mga tala ni Don Mateo, nandoon ang mga orihinal na titulo ng lupa at ang share certificates na hindi kailanman naisalin kay Ricardo. Kung makuha natin ang mga iyon, bukas na bukas din ay mapapalayas mo si Ricardo sa mansyon. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Reyes, ang tensyon ay tila isang bombang malapit ng sumabog. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay nakakasulasok sa loob ng opisina ni Ricardo. Hindi mo ba maintindihan, Selena? Kapag nahanap ni Gabriel ang susing iyon, tapos na tayo? Sigaw ni Ricardo habang padabog na ibinababa ang kanyang baso. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa kahoy ay nagdulot ng isang matalim na ingay na tila ba bumasag sa huling pasensya ni Selena. "Then do something, Ricardo. Huwag kang maupo dyan at uminom," sagot ni Selena. Ang kanyang mukha ay puno ng inis. "Gamitin mo ang impluensya mo. Sabihin mo sa mga awtoridad na kinidnap ni Amara ang nanay mo. Gamitin mo ang demensya ni Lola Esme para palabasin na hindi na siya mapagkakatiwalaan sa kanyang mga sinasabi." Isang mapanirang ngiti ang sumilay sa labi ni Ricardo. Kidnapping. Tama. Isang unstable na asawa na kinuha ang matandang ulyanin para mang-extort ng pera. Pababantayan ko rin ang rebulto ni San Jose. Kung magpapakita si Amara doon, diretso siya sa kulungan. Bumalik ang eksena sa safe house. Nagising si Lola Esme mula sa kanyang maikling pagkakaidlip. Hinawakan niya ang kamay ni Amara. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan. "Amara, anak, ang hardin, ang mga rosas. Kailangan nilang madiligan," mahinang sabi ni Lola Esme. "At ang susi
Huwag mong hayaang makuha ng masamang tao. Ibinigay iyon sa akin ng papa mo bago siya mawala. Sabi niya, para ito sa totoong reyna ng tahanan. Isang golden moment ang naganap ng yakapin ni Amara ang matanda. Ramdam niya ang marupok na buto ni Lola Esme, ang tanging pamilya na natira sa kanya na hindi tumalikod sa kabila ng lahat. Opo, Lola, kukunin po natin ang susi para sa inyo at para sa dangal ng ating pamilya. Tumingin si Amara kay Gabriel. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na ningning. Gabriel, kailangan kong bumalik sa mansyon ngayong gabi. Delikado, Amara. Siguradong nakaabang sila. Babala ni Gabriel. Alam ko. Pero alam ko rin ang bawat sulok ng bahay na iyon. Ako ang nag-alaga sa mansyong iyon sa loob ng 15 taon. Alam ko kung kailan natutulog ang mga gwardiya at kung aling pinto ang hindi naglalabas ng tunog kapag binubuksan, determinadong sabi ni Amara. Ang kabanata ay nagtatapos sa imahe ni Amara na nakasuot ng itim na jacket, nakatayo sa harap ng bintana habang pinagmamasdan ang malayo at madilim na langit. Ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak, tila nagbibigay ng tabing para sa kanyang lihim na pagbabalik. Huwag kang lilingon, Amara. Tumingin ka lang sa unahan. Ang paalala ni Gabriel sa kanyang isipan ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng nagngangalit na emosyon. Nakatayo si Amara sa tapat ng maliit na pintuan sa likod ng hardin, ang pintuang madalas niyang gamitin noon kapag galing siya sa palengke bitbit ang mga paboritong pagkain ni Ricardo. Ang bakal na trangka ay malamig at magaspang sa kanyang palad. Dahan-dahan niyang inikot ang susi na itinago niya sa loob ng maraming taon, isang susing hindi nakuha ni Ricardo nang palayasin siya. Ang mahinang tunog ng pag-atras ng bakal ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Huminto si Amara, pinakikinggan ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang malayo at garalgal na tunog ng generator at ang pag-aspas ng mga sanga ng puno ng nara. Ligtas siya. Sa ngayon, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna ng hardin. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga dama de noche ay nagdala sa kanya ng mga ala-alang pilit niyang ibinabaon. Dito sa harding ito, ilang hapon din siyang naupo kasama si Lola Esme, nakikinig sa mga kwento ng matanda habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Ngayon, ang bawat halaman ay tila mga aninong nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Sa di kalayuan, nakita niya ang maliwanag na bintana ng silid ni Ricardo sa ikalawang palapag. Nakita niya ang dalawang aninong nagsasayaw sa loob, si Ricardo at Selena. Ang tunog ng kanilang tawanan ay bahagyang umabot sa kanyang pandinig, isang matalim na tunog na tila ba tinutuya ang kanyang pagiging pulubi sa sarili niyang bakuran. Tumawa kayo hanggat gusto nyo, bulong ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa rebulto ni San Jose na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng kabayero. Dahil ang tinituntungan nyo ay hindi sa inyo. Nakarating siya sa paanan ng rebulto. Ang imahe ni San Jose ay tila nakatingin sa kanya ng may pag-unawa. Lumuhod si Amara sa putikan, hindi alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang tuhod at mga kuko. Sinimulan niyang kaisin ang mga bato at lupa sa ilalim ng base ng rebulto. Ang bawat paghukay ay puno ng kaba. Baka may makakita sa kanya. Baka ang bawat kalansing ng bato ay makarating sa loob ng mansyon. Matapos ang ilang minutong paghihirap,
Naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at malamig na bagay. Isang maliit na metal na kahon. Maingat niya itong hinila palabas. Ang kahon ay balot ng kalawang, ngunit ang kandado nito ay buo pa rin. Ngunit bago pa man niya maitago ang kahon sa loob ng kanyang jacket, isang biglang liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Ang nakasisilaw na ilaw mula sa isang flashlight ay nagmula sa direksyon ng swimming pool. "Sino yan, Amara? Ikaw ba yan?" Ang boses ay kay Ricardo. Ang kanyang mga yabag sa semento ay mabilis na papalapit. Ang bawat hakbang ay tila paglapit ng isang hatol. Ang tunog ng kanyang paghinga ay puno ng galit at pagkabigla. Mabilis na isinilid ni Amara ang kahon sa kanyang dibdib. Dinaramdam ang bigat nito laban sa kanyang puso. Tumayo siya ng tuwid, hinarap ang liwanag ng walang kurap. Ang kanyang mukha, na basang-basa ng ulan at may bahid ng putik, ay tila isang estatwa ng katarungan. "Anong ginagawa mo rito, Amara?" Sigaw ni Ricardo habang lumalapit. Kasunod si Selena na nakasuot ng silk robe. "Sinasabi ko na nga ba, babalik ka para magnakaw. Guards, tawagan ng pulis. Nahuli na natin ang kidnapper." Isang golden moment ang naganap ng imbes na tumakbo, ay dahan-dahang humakbang pasulong si Amara patungo kay Ricardo. Ang kanyang presensya ay tila mas malaki kaysa sa mansyong nasa likuran niya. "Hindi ako nagnanakaw sa bahay na ito, Ricardo." Malumanay ngunit mapanganib ang tinig ni Amara. "Dahil ang bawat bato, ang bawat haligi, at pati ang hanging nilalanghap mo ngayon ay sa akin. At bukas, sisiguraduhin kong lulunukin mo ang bawat salitang ibinato mo sa akin." "Hulihin niyo siya!" Bulyaw ni Ricardo sa mga paparating na gwardiya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingawngaw sa labas ng gate. Ang itim na SUV ni Gabriel ay bumangga sa bakal na harang, lumilikha ng isang nakabibinging tunog ng pagbaluktot ng metal. Ang matalim na tunog ng pagbaluktot ng bakal na gate ay umalingawngaw sa buong bakuran, na tila ba isang higanting nilalang ang sumigaw sa gitna ng katahimikan. Ang liwanag mula sa mga headlight ng itim na SUV ay tumama ng diretso sa nanlilisik na mga mata ni Ricardo, dahilan upang mapatakip siya ng kanyang mga bisig. Sa gitna ng usok na nagmumula sa makina ng sasakyan at sa amoy ng nasunog na goma, bumukas ang pinto at lumabas si Gabriel Montenegro. Ang bawat hakbang ni Gabriel sa basang semento ay mabigat at puno ng awtoridad. Ang kanyang barong ay bahagyang nabasa ng ulan, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. "Bitawan mo siya, Ricardo." Ang mahinahon ngunit mapanganib na tinig ni Gabriel. "Ang bawat kamay na ididikit mo sa kanya ay magdaragdag ng 1 taon sa iyong pananatili sa likod ng rehas." "Gabriel, magnanakaw ang babaeng ito. Pinasok niya ang aking pribadong ari-arian." Bulyaw ni Ricardo habang itinuturo si Amara na mahigpit pa ring nakayakap sa kalawanging kahon. "Iyong ari-arian?" Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Mula nang bawiin ni Amara ang kanyang pirma bilang gwarantor kaninang umaga, ang Global Trust Bank ay naglabas na ng writ of possession. Sa madaling salita, Ricardo, ikaw na lang ang nakatira dito dahil sa awa ng bangko. At ang awang iyon ay matatapos sa loob ng 12 oras. Naramdaman ni Amara ang panginginig ng kanyang mga tuhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-apaw ng emosyong matagal niyang kinimkim.
Isang golden moment ang naganap nang lumingon si Amara sa mansyong nasa kanyang likuran. Ang bahay na huling 15 taon niyang nilinis, inalagaan at minahal. Sa isang sandali, tila nakita niya ang lahat ng kanyang mga sakripisyo na naglalaho na parang usok sa hangin. Sa wakas, ang tanikala ay tuluyan ng naputol. Amara, tara na! Aya ni Gabriel habang inaalalayan siya patungo sa sasakyan. Hindi niyo ako matatalo. Akin ang kumpanya. Akin ang lahat. Ang huling sigaw ni Ricardo na halos lamunin na ng tunog ng malakas na ulan. Sa loob ng sasakyan, ang tahimik na pag-ikot ng makina ay tila isang oyayi para sa pagod na pagkatao ni Amara. Mahigpit niyang hawak ang kahon, dinaramdam ang gaspang ng kalawang nito na tila ba isang luma at matapat na kaibigan. Nang makarating sila sa safe house, agad silang sinalubong ni Lola Esme na gising pa rin at tila may hinihintay. Nakuha mo ba, anak, ang susi sa ating kalayaan? Mahinang tanong ng matanda habang hinahaplos ang basang jacket ni Amara. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang kandado ng kahon gamit ang isang maliit na lagari. Ang tunog ng pagkaputol ng bakal ay tila huling hibla ng nakaraan na tuluyan ng naputol. Nang bumukas ang takip, ang amoy ng lumang papel at amag ay humalimuyak sa silid. Sa loob ng kahon ay hindi lamang mga titulo ng lupa ang nakita ni Amara. May isang makapal na notebook na nakabalot sa plastic. Nang buksan ito ni Amara, ang kanyang mga luha ay muling pumatak, ngunit ngayon ay may kasama ng matinding galit. Ang notebook ay naglalaman ng mga lihim na transaksyon ni Ricardo, mga petsa, halaga, at pangalan ng mga taong kanyang sinuhulan upang makuha ang lagda ni Don Mateo noon. Ngunit ang mas nakagigimbal ay ang huling pahina. Isang sulat na may pirma ni Lola Esme bago pa man lumala ang kanyang sakit. Gabriel, tingnan mo ito. Bulong ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mansyong ito, ang kumpanyang ito, hindi kailanman naisalin kay Ricardo. Ang pirma ni Lola Esme sa deed of sale, hindi ito pirma ni Lola. Ibig mong sabihin, ani Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Pinemeke ni Ricardo ang pirma ng sarili niyang ina habang ito ay nasa ospital, pagpapatuloy ni Amara. At ang saksi sa dokumentong ito ay walang iba kundi si Selena. Isang dangling mystery ang lumitaw nang mapansin ni Amara ang isang maliit at lumang susi sa pinakailalim ng kahon. May nakakabit na tag na ang nakasulat ay, "Para sa anak na hindi ko kailanman nagkaroon." Sino ang tinutukoy ni Don Mateo sa susing ito? At anong pinto ang bubuksan nito sa gitna ng nagbabadyang pagbagsak ng mga reyes? Amara, tandaan mo, ikaw ay isang anino lamang sa bahay na ito. Isang palamuting walang silbi na nananatili lang dahil sa aking awa. Ang boses ni Ricardo na nanggagaling sa kailaliman ng gunita ni Amara ay tila isang malupit na hagupit na paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Habang nakaupo siya sa harap ng lumang lamesa sa safe house, tinitingnan niya ang maliit na susing may tag na para sa anak na hindi ko kailanman nagkaroon. Ang bawat salita ni Ricardo noon ay unti-unting nalulunod sa mas malakas na katotohanang hawak niya ngayon. Ang palamuting walang silbi na tinawag niya ay siya palang pundasyong nagpapanatili sa kanyang mundong gumuho na. Naramdaman ni Amara ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan.
Ang bawat lunok niya ay tila may kasamang bubog ng pait. Paanong ang isang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay nagawang lagdaan ang hatol ng kamatayan sa dangal ng sarili nitong ina? Ang pag-iisip na ginamit ni Ricardo, ang kawalan ng malay ni Lola Esme para sa sariling interes, ay nagdulot kay Amara ng isang uri ng pagkasuklam na hindi niya akalaing mararamdaman niya kailanman. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng lamesa, hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Tila ba doon niya ibinubuhos ang lahat ng poot na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Amara, kailangan nating kumilos ng mabilis. Pagbasag ni Gabriel sa katahimikan. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may halong pagmamadali. Ang susing iyan, alam ko kung saan iyan. Iyan ang susi sa isang private vault sa Global Trust Bank. Hindi iyan nakatala sa mga regular na record ng kumpanya. Iyan ang personal na sanctuary ng iyong ama. Ngunit paano tayo makakapasok doon, Gabriel? Tanong ni Amara habang pinapahid ang isang luhang hindi niya napigilang pumatak. Siguradong babantayan ni Ricardo ang bawat kilos ko. Hindi niya magagawa iyon, sagot ni Gabriel habang ipinapakita ang balita sa kanyang tablet. Dahil sa mga oras na ito, ang kumpanya niya ay tila isang barkong lumulubog sa gitna ng bagyo. Samantala, sa loob ng opisina ng Reyes Group, ang amoy ng alak at hulas na pabango ay naghahalo sa hangin. Ang tunog ng pagbagsak ng mga folder sa sahig ay tila mga huling tibok ng isang naghihingalong imperyo. Ricardo, anong gagawin natin? Ang bank manager ay ayaw nang sagutin ang mga tawag ko, sigaw ni Selena. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng ganda, napalitan ng takot at pagkapraning. Sabi mo ay kontrolado mo ang lahat. Sabi mo ay basura lang si Amara. Tumahimik ka, Selena, bulyaw ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay mapula, ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Nahanap ni Amara ang dokumento. At ang masama pa, kasama niya si Gabriel. Kung makuha nila ang laman ng vault sa Global Trust, hindi lang tayo bankrupt. Makukulong tayo. Tayo? Nanlaki ang mga mata ni Selena. Wala akong kinalaman sa pamemeke mo, Ricardo. Ikaw ang nag-utos sa akin na sumaksi. Huwag mo akong isama sa pagbagsak mo. Isang malakas na tunog ng pagtalo ang namagitan sa kanila. Ang pagmamahalang itinayo sa kasinungalingan ay nagsisimula ng kainin ng sarili nitong apoy. Ang mga daga ay nagsisimula na ring lumisan sa lumulubog na barko. Bumalik ang eksena sa safe house. Isang golden moment ang naganap ng lapitan ni Amara si Lola Esme na tahimik na nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga bituin. Kinuha ni Amara ang isang mainit na baso ng gatas at dahan-dahang iniabot sa matanda. Lola, bukas po, babawiin natin ang lahat. Bulong ni Amara habang hinahaplos ang pisngi ng matanda. Tumingin sa kanya si Lola Esme at sa isang pambihirang pagkakataon, ang kanyang paningin ay tila naging malinaw. Amara, ang tunay na kayamanan ay hindi ang lupang tinitirikan natin, kundi ang dangal na dinadala natin sa ating bawat hakbang. Huwag kang maging katulad niya, anak. Huwag mong hayaang kainin ng dilim ang iyong puso. Yumakap si Amara sa matanda. Idinidikit ang kanyang mukha sa balikat nito. Ang bango ng sabon at pagmamahal ni Lola Esme ay nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya para sa huling laban. Gabriel, tawag ni Amara habang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang boses ay tila bakal na pinanday sa apoy. Ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa bangko
sa unang sikat ng araw. Panahon na para buksan ang pintong matagal nang nakasara. Ngunit habang naghahanda sila, isang anino ang gumalaw sa labas ng safe house. Isang pares ng mga mata ang nakamasid mula sa kadiliman, hawak ang isang radyo. Target identified. Magpapakita na sila bukas sa bangko. Handa na ba ang mga tao natin? Ang kabanata ay nagtatapos sa tunog ng pagkasa ng isang baril sa dilim at ang nakakabahalang katahimikan ng gabi na tila ba humihinga bago ang huling pagtutuos. Ang unang sikat ng araw ay hindi nagdala ng init, kundi isang malamig na liwanag na tumama sa maputlang mukha ni Amara. Habang nakatayo siya sa harap ng dambuhalang gusali ng Global Trust Bank, naramdaman niya ang bigat ng maliit na susi sa loob ng kanyang palad. Ang bakal ng gusali ay tila nakatingin sa kanya ng may pagkilala, isang tahimik na pagbati sa tunay na nagmamay-ari ng bawat haligi nito. Ang bawat yabag ni Amara sa makintab na sahig ng lobby ay lumilikha ng isang marahang tunog na tila ba isang tibok ng pusong muling nabubuhay. Ang mga empleyado ay napapalingon, hindi nila nakita ang isang basang-basa at kawawang babae na pinalaya sa mansyon, kundi isang babaeng may tindig ng isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Miss Salcedo, matagal na po kayong hinihintay ng vault, bati ng bank manager na si Mr. Ramos. Ang paggamit nito sa kanyang apelyido sa dalaga sa halip na Mrs. Reyes ay tila isang matamis na himig sa pandinig ni Amara. Handa na ako, Mr. Ramos, sagot ni Amara. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Sinamahan sila ni Gabriel patungo sa kailaliman ng bangko. Ang hangin doon ay tuyo at amoy bakal. Nang makarating sila sa tapat ng pribadong vault, dahan-dahang itinusok ni Amara ang susi. Ang mahinang ugong ng mga gears na umiikot sa loob ng makapal na pinto ay tila isang bulong mula sa kanyang ama. Nang bumukas ang pinto, ang katahimikan sa loob ay tila banal. Isang golden moment ang naganap nang makita ni Amara ang isang maliit na frame ng larawan sa ibabaw ng mga dokumento. Larawan niya noong bata pa siya, karga ng kanyang ama. Sa tabi nito ay isang sulat na may pamagat na, "Para sa aking matapang na Amara." Binasa ni Amara ang sulat sa kanyang isipan. Ang bawat salita ay tila yakap ng kanyang ama mula sa kabilang buhay. Sinabi roon na alam ni Don Mateo ang tungkol sa mga lihim na utang ng pamilya Reyes bago pa man mamatay ang ama ni Ricardo. Ang pagpapakasal ni Amara kay Ricardo ay isang pagsubok na inihanda ng ama upang makita kung magbabago ang lalaki. Ngunit higit sa lahat, nandoon ang master deed ng buong Reyes Group na nagsasabing 80% ng shares ay nakapangalan sa isang trust fund na si Amara lamang ang may control. Ibig sabihin, bulong ni Amara habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa paghawak ng dokumento. Lahat ng pinaghirapan ni Ricardo, lahat ng ipinagyayabang niya, ay sa akin simulat sa pool. Ako ang nagpapakain sa kanya sa loob ng 15 taon. Higit pa riyan, Amara, ani Gabriel habang tinitingnan ang iba pang mga papel. Nandoon din ang ebidensya na si Ricardo ang pumatay sa reputasyon ng iyong ama sa pamamagitan ng pagpapakalat ng maling balita tungkol sa inyong kumpanya noon para mapilitan kang lumapit sa kanya para sa tulong. Ang galit na naramdaman ni Amara ay hindi na sumabog. Ito ay naging isang malamig at matalim na yelo. Ang lalaking minahal niya ay hindi lamang magnanakaw. Siya ang arkitekto ng lahat ng paghihirap ng kanyang pamilya. Ngunit sa labas ng vault,
Isang kaguluhan ang nagsisimula. Hindi niyo ako pwedeng pigilan. Asawa ko ang nasa loob. Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa hallway, puno ng desperasyon at poot. Lumabas si Amara sa vault, hawak ang mga dokumentong tatapos sa lahat. Nakita niya si Ricardo na pilit na hinahawakan ng mga security guard. Ang kanyang asawa ay mukhang isang taong galing sa hukay. Gulo-gulo ang suot, namumula ang mga mata at amoy alak. Amara, ibigay mo sa akin ang mga papel na iyan. Sigaw ni Ricardo habang nanlalaki ang mga mata sa kasakiman. Akin ang mga iyan. Pinaghirapan ko ang kumpanyang iyan. Tumingin si Amara ng diretso sa mga mata ni Ricardo. Isang tingin na puno ng awa, hindi para sa sarili, kundi para sa kaluluwa ng lalaking nasa harap niya. Wala kang pinaghirapan, Ricardo. Malumanay ngunit mariing sabi ni Amara. Mula sa sapatos na suot mo hanggang sa hiningang nilalanghap mo sa loob ng bangkong ito, lahat iyan ay utang mo sa akin. At ngayong araw, kukunin ko na ang bayad. You bitch! Bulyaw ni Ricardo at pilit na kumawala sa mga guard. Isang mabilis na galaw ang ginawa niya, tila may kinuha sa kanyang likuran. Ngunit bago pa man makakilos si Ricardo, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang narinig mula sa kabilang dulo ng hallway. Ang lalaking nakaitim na sumusunod sa kanila ay pumasok, hawak ang isang badge. Ricardo Reyes, you are under arrest for falsification of public documents, estafa, and attempted fraud, ang deklara ng lalaki. Sa gitna ng gulo, habang pinoposasan si Ricardo, lumapit ang lalaking nakaitim kay Amara. Huwag po kayong matakot, Miss Salcedo. Ako si Inspector Mateo Jr., ang anak ng inyong ama sa unang asawa. Matagal na akong nagtatrabaho ng lihim para protektahan kayo. Isang dangling mystery ang muling nabuo. Kung ang inspector ay kapatid ni Amara, bakit ngayon lang siya nagpakita? At ano ang kinalaman ni Gabriel sa lihim na pagkatao ng inspector? Ang bawat tunog ng kadena sa iyong mga kamay, Ricardo, ay ang musikang matagal nang hinihintay ng katarungan. Huwag mo nang gamitin ang salitang pag-ibig dahil nilapastangan mo na ang kahulugan nito. Ang mga salitang ito ni Amara ay tila mga palasong tumatagos sa huling kuta ng kayabangan ni Ricardo. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng vault area, ang kanyang mga sapatos na dati ay makintab ay naging madungis na ngayon, tila sumasalamin sa kanyang nadumihang dangal. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagtanggi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Amara at sa lalaking nagpakilalang kapatid nito. Mateo Jr., isang bastardong pulis? Ang garalgal na sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop. Amara, huwag kang maniwala sa kanila. Ginigiba nila ang pamilya natin. Ako ang tanging nagmalasakit sa iyo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Isang golden moment ang naganap nang lumapit siya ng sapat upang maamoy ang takot sa hininga ni Ricardo. Inayos niya ang kwelyo ng suit nito, isang kilos na dati ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay puno ng pagkasuklam. Ang pamilyang sinasabi mo, Ricardo, ay isang kulungang itinayo mo sa paligid ko sa loob ng 15 taon, bulong ni Amara. Salamat sa pagpapatapon mo sa akin sa ulan dahil doon ko natutunang hindi ko kailangan ng anino mo para mabuhay. Mateo, dalhin niyo na siya. Ayoko nang makita ang mukha ng lalaking pumatay sa alaala ng tatay ko. Nang tuluyang mailabas si Ricardo, naramdaman ni Amara ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod.
Isang mainit na bisig ang sumalo sa kanya, si Mateo Jr. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang mga mata ng kanyang ama sa ibang tao. Ang hapdi ng pangungulila sa loob ng maraming taon ay tila bahagyang naibsan ng init ng yakap ng isang kapatid. "Patawad, Amara, kung huli na ako," mahinang sabi ni Mateo Jr. "Sinunod ko lang ang bilin ni Papa. Kailangan mong maging handa dahil ang mga Reyes ay hindi lang si Ricardo. Kailangan nating bawiin ang gusaling iyon bago pa sunugin ni Selena ang lahat ng ebidensya." Mabilis silang nagtungo sa punong tanggapan ng Reyes Group. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay puno ng tensyon. Hawak ni Amara ang master deed, ang papel na magpapatalsik sa huling bakas ng kasakiman sa kanyang buhay. Pagdating nila sa opisina, ang mga empleyado ay tila naging mga estatwa sa gulat. Nakita nila si Amara, ang babaeng madalas nilang makitang nagdadala lamang ng baon ni Ricardo, na naglalakad sa gitna ng hallway na may awtoridad na hindi nila kailanman nakita. Ang bawat yabag ng kanyang takong sa makintab na tiles ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Sa loob ng opisina ni Ricardo, naabutan nila si Selena na nagmamadaling isinisilid ang mga alahas at pera sa isang malaking bag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mukha ay puno ng takot. "Leaving so soon, Selena?" Ang tanong ni Amara habang nakasandal sa pintuan. Napatalon sa gulat si Selena. "Amara, listen, hindi ko kasalanan ang lahat. Pinilit lang ako ni Ricardo. Siya ang utak ng lahat ng pamemeke. Save your lies for the court, Selena," sabi ni Amara habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang dating upuan. Ang upuang dati ay hindi man lang siya pwedeng maupo dahil decoration lang siya. Umupo siya rito. Dinaramdam ang lamig ng leather sa kanyang likuran. "And by the way, those jewelry you're holding, galing yon sa vault ng mga Salcedo. Ibigay mo yan sa mga pulis." Isang dangling mystery ang muling nabuo nang mapansin ni Amara ang isang nakabukas na safe sa sulok ng opisina. Sa loob nito ay may isang folder na may nakasulat na Project Phoenix, Ricardo at Mateo Sr. Bakit nandoon ang pangalan ng kanyang ama? May sabuatan ba sa pagitan ng pamilya Reyes at Salcedo na hindi alam ni Amara? Ngunit bago pa man niya makuha ang folder, biglang tumunog ang telepono ni Amara. Ang boses ni Mang Berting sa kabilang linya ay puno ng kaba at hingal. "Ma'am Amara, si Lola Esme, bigla pong nawalan ng malay. Isinusugod na po namin siya sa ospital." Ang mundo ni Amara ay tila muling huminto. Ang tagumpay na hawak niya ay biglang nawalan ng tamis. Ang huling kabanata ng kanyang laban ay hindi pala sa loob ng opisina, kundi sa loob ng isang puting silid kung saan ang huling taong nagmahal sa kanya ay nakikipaglaban para sa hininga. Ang bawat tunog ng makina sa tabi ng iyong kama, Lola, ay tila isang paalala na ang buhay ay isang hiram na sandali lamang. Huwag niyo po akong iiwan ngayong nahanap ko na ang lakas para ipaglaban kayo. Ang amoy ng gamot at malinis na alcohol ay sumalubong kay Amara nang mabilis siyang pumasok sa hallway ng emergency room. Ang kanyang mga yabag ay hindi na gumagawa ng malakas na tunog sa makintab na sahig dahil ang kanyang buong katawan ay tila lumulutang sa tindi ng kaba. Ang kintab ng kanyang bagong suot na damit ay tila walang saysay sa harap ng mga puting pader
na saksi sa pagitan ng buhay at kamatayan. Naabutan niya si Mang Berting na nakayuko sa isang tabi. Ang mga kamay ay nanginginig habang may hawak na rosaryo. Nang makita si Amara, agad na tumayo ang matanda. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ma'am Amara, bigla na lang siyang natumba. Sabi ng doktor, masyado raw pong napagod ang kanyang puso sa lahat ng nangyari. Mahinang paliwanag ni Mang Berting. Pumasok si Amara sa loob ng silid. Isang golden moment ang naganap nang makita niya si Lola Esme na nakahiga, napapalibutan ng mga tubo at kable. Ang matanda na nagtanggol sa kanya sa harap ni Ricardo ay tila isang tuyong dahon na ngayon, maliit at marupok. Dahan-dahang kinuha ni Amara ang kamay ng matanda, idinikit ito sa kanyang pisngi. Ang init ng balat ni Lola Esme ay tila unti-unting nawawala na nagdulot ng isang matinding hapdi sa dibdib ni Amara. Lola, nandito na ako. Huwag na po kayong matakot. Bulong ni Amara habang ang kanyang mga luha ay pumatak sa telang puti ng kama. Nakuha ko na ang kumpanya. Nakuha ko na ang mansyon. Sa atin na po ang lahat, Lola. Pwede na po tayong umuwi sa hardin niyo. Sa gitna ng kanyang pagtangis, lumapit si Mateo Jr. at inabot ang folder na Project Phoenix na nakuha ni Amara sa opisina. Amara, kailangan mong basahin ito. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ginawa ito ni Papa. Binuksan ni Amara ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng katotohanang hindi niya inakala. Ang Project Phoenix ay hindi pala sabuatan para magnakaw. Ito ay isang lihim na pondo na itinayo ni Don Mateo para iligtas ang pamilya Reyes mula sa pagkakabaon sa utang ng ama ni Ricardo. Ang tatay ni Amara ay nagpakasakit na magmukhang kontrabida sa negosyo para lamang mapilitan ang mga Reyes na mag-ipon at ayusin ang kanilang buhay. Ngunit ang ginawa ni Ricardo ay kabaligtaran. Ginamit niya ang kabaitan ni Don Mateo para palabasin na ang pamilya Salcedo ang naninira sa kanila. Nilason niya ang isipan ng lahat para makuha ang awa at suporta, habang lihim na ninanakawan ang pondo na dapat sana ay magliligtas sa kanila. Ibig sabihin, ang tatay ko, hanggang sa huling hininga niya, iniisip pa rin ang kapakanan ng mga Reyes? Tanong ni Amara, ang kanyang boses ay garalgal sa halo-halong emosyon. At si Ricardo, sinira niya ang dangal ng taong nagligtas sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kailanman naging masaya si Ricardo, ani Mateo Jr. Lagi siyang takot na malaman ang katotohanan. Ang bawat tagumpay niya ay nakatayo sa isang malaking kasinungalingan. Biglang tumunog ang alarm mula sa heart monitor ni Lola Esme. Ang ritmo ng tibok ng puso sa screen ay biglang bumagal, lumilikha ng isang mahaba at nakakabahalang tunog. Nagkagulo ang mga nurse at doktor sa loob ng silid. Mrs. Reyes, kailangan niyo pong lumabas muna, utos ng nurse habang itinutulak ang crash cart. Lola! Lola Esme! Sigaw ni Amara habang pilit siyang inilalabas ni Mateo Jr. Nang sumara ang pinto ng silid, naiwan si Amara sa labas. Nakatitig sa puting kahoy na tila ba isang harang sa pagitan niya at ng tanging pamilyang natitira sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik mula sa hardin at dugo mula sa kanyang sariling labi na kanyang nakagat sa tindi ng kaba. Isang dangling mystery ang lumitaw nang lumapit ang isang nurse at may iniabot na maliit na papel kay Amara.
Nakuha po namin ito sa loob ng bulsa ng sweater ni Lola Esme bago siya nawala ng malay. Nakasulat po ang pangalan niyo. Binuksan ni Amara ang papel. Isang maikling mensahe ang nakasulat sa nanginginig na sulat kamay. Ang tunay na lunas ay wala sa gamot, kundi sa pagpapatawad sa taong hindi mo na kayang mahalin. Sino ang tinutukoy ni Lola Esme? Si Ricardo ba? O ang sarili ni Amara na hindi mapatawad ang pagkakamaling nagawa sa nakaraan? Ang kabanata ay nagtatapos sa tunog ng isang sirena sa malayo at ang malamig na katahimikan sa hallway ng ospital habang hinihintay ni Amara ang hatol ng tadhana. Amara, ang pagpatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa iyo, kundi para sa pusong pagod na sa bigat ng galit. Huwag mong hayaang maging bilanggo ka ng nakaraan habang ang iba ay malaya na sa kanilang kasalanan. Ang mga salitang ito mula sa sulat ni Lola Esme ay tila isang malamig na tubig na ibinuho sa nag-aapoy na dibdib ni Amara. Habang nakaupo siya sa matigas na bench sa labas ng intensive care unit, ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay ang tanging nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya sa gitna ng mundong tila huminto na sa pag-ikot. Ang pinto ng elevator ay bumukas ng may kasamang mahinang tunog ng mekanismo. Lumabas ang dalawang pulis at sa gitna nila ay si Ricardo. Nakapuso ang kanyang mga kamay, ang kanyang suot na mamahaling suit ay gusot-gusot na at may mantsa ng pawis. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kayabangan, ay ngayon ay parang isang maskarang gumuho. Pinayagan siya ng korte na bumisita sa kanyang ina sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay dahil sa malubhang kalagayan ni Lola Esme. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumayo si Amara. Isang golden moment ang naganap nang imbes na sumigaw o manakit, ay dahan-dahang inayos ni Amara ang sarili niyang buhok at humarap kay Ricardo ng may kalmadong awtoridad. Wala na ang takot, wala na ang pagsusumamo. Nandito ka para sa kanya o para sa huling pagkakataon na makahingi ng pabor? Ang tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na lawa, tahimik ngunit mapanganib ang lalim. Amara, please! Bulong ni Ricardo. Ang kanyang tinig ay paos at basag. Si nanay, kailangan ko siyang makita. Siya na lang ang meron ako. Meron ka? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Nakalimutan mo na ba kung paano mo siya itinapon na parang basura noong nakaraang gabi? Nakalimutan mo na ba na pinemeke mo ang kanyang pirma para lamang sa kumpanyang hindi mo naman pinaghirapan? Inilabas ni Amara ang folder ng Project Phoenix. Alam ko na ang lahat, Ricardo. Alam ko na ang tungkol sa kabutihan ng tatay ko na binaliktad mo. Alam ko na ang bawat dumi na itinago mo sa ilalim ng pangalan namin. Ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay itinayo sa dugo at pawis ng isang taong tinawag mong kaaway. Pero ang totoo ay siya ang iyong tagapagligtas. Napaluhod si Ricardo sa gitna ng hallway. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa tile ay umaling-awngaw, isang tunog ng pagkatalo. Patawad, Amara. Patawarin mo ako. Hindi ko gustong humantong sa ganito. Nilamon lang ako ng inggit. Inggit sa tatay mo. Inggit sa talino mo. Gusto ko lang mapatunayan na kaya ko rin. Ang pagpapatunay sa sarili ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng paghila sa iba pababa, Ricardo. Sagot ni Amara habang nakatingin sa malayo. Ang kumpanya ay nasa kamay ko na. Ang mansyon ay akin na muli.
lahat ng kinuha mo na ibalik na sa tamang may-ari. Pero ang tiwala, ang 15 taon ng buhay ko na ibinigay ko sa iyo, iyon ang hinding-hindi mo na mababayaran. Bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay puno ng seryosong ekspresyon. Mrs. Salcedo, gising na ang pasyente. Hinahanap kayo. Tumingin si Amara kay Ricardo na ngayon ay umiiyak na parang bata sa sahig. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kanyang mga kamay na nakaposas. Isang matinding awa ang naramdaman ni Amara, hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil nakikita niya ang isang taong nawala ang lahat dahil sa sariling kasakiman. Mateo, payagan niyo siyang pumasok. Utos ni Amara sa kanyang kapatid na nakatayo sa di kalayuan. Hayaan niyo siyang makita ang huling bunga ng kanyang mga ginawa. Sa loob ng silid, ang amoy ng kape at sterile na hangin ay tila naglalaho. Hinawakan ni Lola Esme ang kamay ni Amara sa kaliwa at ang kamay ni Ricardo sa kanan. Ang bawat paghinga ng matanda ay tila isang pakikibaka. Ricardo, anak, mahinang sabi ni Lola Esme. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na tanging isang ina lamang ang makapagbibigay sa kabila ng lahat. Huwag kang magalit sa mundo. Magalit ka sa iyong pagkakamali at doon ka magsimulang magbago. Amara, ang aking tunay na anak, alagaan mo ang iyong sarili. Malaya ka na. Isang dangling mystery ang lumitaw nang biglang may ibinulong si Lola Esme kay Amara bago ito muling pumikit. Isang pangalan ng isang tao na hindi pa kailanman nabanggit sa kwento. Si Julian. Hanapin mo si Julian sa Batangas. Siya ang may hawak ng huling lihim ni Don Mateo. Sino si Julian? At ano ang huling lihim na ito na maaring magpabago sa kapalaran ni Amara habang buhay? Ang kabanata ay nagtatapos sa tunog ng mahabang line sa monitor ng puso ni Lola Esme. Ang katahimikan ay tila isang itim na kumot na bumalot sa buong silid, habang ang pagsisisi ni Ricardo ay huli na para sa taong tanging nagmahal sa kanya ng totoo. Hindi lahat ng yaman ay nabibilang sa ginto, Amara. Minsan, ang pinakamalaking pamana ay ang katotohanang pilit itinago para lamang protektahan ang iyong puso. Ang boses ni Gabriel ay tila isang marahang haplos sa naguguluhang isipan ni Amara habang binabaybay nila ang kalsada patungong Batangas. Ang bango ng sariwang damo at ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan ay humahalimuyak sa loob ng sasakyan, isang amoy na malayo sa nakakasulasok na usok ng lungsod at ang amoy ng gamot sa ospital. Nakatitig si Amara sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga puno ng niyog na tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Hawak niya sa kanyang kandungan ang maliit na papel na ibinigay ng nurse, ang huling hiling ni Lola Esme. Julian. Ang pangalang ito ay tila isang mitya na nagpapanatili sa apoy ng kanyang kuryosidad. Sino ang lalaking ito na naging bahagi ng lihim ng kanyang ama? Nandito na tayo, Miss Amara. Anunsyo ni Gabriel habang dahan-dahang humihinto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang bahay na bato. Ang arkitektura nito ay nagpapaalala sa kanya ng mansyon ng mga Salcedo noong bata pa siya. Matatag, marangal, ngunit puno ng lumot ng panahon. Isang golden moment ang naganap nang bumaba si Amara sa sasakyan at naramdaman ang paglubog ng kanyang takong sa malambot na lupa. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa balkonahe, nakasuot ng malinis na kamiseta
at may hawak na tungkod. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang lawa ng karunungan na nakatingin ng diretso sa kaluluwa ni Amara. Ikaw na ba ang anak ni Mateo? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay malalim at may garalgal ng katandaan, ngunit puno ng respeto. Kamukhang kamukha mo ang iyong ama, Amara, lalo na ang iyong mga mata na tila laging may hinahanap na katarungan. Kayo po ba si Julian? Tanong ni Amara habang nagmamano sa matanda, isang kilos na nagpapakita ng kanyang pagiging mapagpakumbaba sa kabila ng kanyang bagong kapangyarihan. Ako nga, anak. Matagal na kitang hinihintay, sagot ni Julian. Inanyayahan niya silang pumasok sa loob ng bahay kung saan ang amoy ng barakong kape at lumang kahoy ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Sa loob, inilabas ni Julian ang isang kahon na gawa sa Nara. Nang buksan ito, hindi pera o titulo ang nakita ni Amara, kundi mga liham na nakatali ng lasong asul. Ang iyong ama at ang ama ni Ricardo ay magkaibigan noon. Simula ni Julian habang isinasali ng kape. Ngunit ang ama ni Ricardo ay nalulong sa sugal at bisyo. Ninakawan niya ang kumpanya ng mga Salcedo. Ang Project Phoenix ay hindi lang pondo para iligtas ang mga Reyes. Ito ay isang paraan ni Don Mateo para bayaran ang mga taong nawalan ng trabaho dahil sa kasakiman ng ama ni Ricardo nang hindi ipinapahiya ang pamilya Reyes. Nanikip ang dibdib ni Amara. Ang kanyang ama ay nagpasan ng kasalanan ng iba para lamang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit may isa pang lihim, Amara. Pagpapatuloy ni Julian, ang kanyang tinig ay naging seryoso. Bago pumanaw ang iyong ama, nalaman niya na si Ricardo ay hindi naging bulag sa mga ginagawa ng kanyang tatay. Sa katunayan, si Ricardo ang nagtago ng mga ebidensya laban sa sarili niyang ama para makuha ang tiwala ni Don Mateo. Alam ni Ricardo ang lahat ng sakripisyo ng tatay mo, pero pinili niyang baliktarin ang kwento para magmukhang biktima siya. Naramdaman ni Amara ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Julian ay tila isang piraso ng puzzle na nabubuo sa kanyang isipan. Ang lahat ng pasakit na dinanas niya, ang lahat ng pang-aalipusta ni Ricardo, ay bunga ng isang lalaking alam ang katotohanan pero piniling pumatay ng dangal para sa sariling interes. At ang huli, sabi ni Julian habang iniabot ang isang maliit na susi na may nakaukit na letrang S. Ito ang susi sa isang kuta sa ilalim ng bahay na ito. Nandoon ang lahat ng orihinal na ledger ng Reyes Group na nagpapatunay na ang bawat sentimo na hawak ni Ricardo ngayon ay galing sa pagnanakaw ng kanyang pamilya sa iyong ama. Gamit ito, hindi lang siya makukulong dahil sa pamemeke. Mababawi mo ang bawat hininga ng yaman na kinuha nila. Isang dangling mystery ang lumitaw nang buksan ni Amara ang kuta sa ilalim ng bahay. Sa gitna ng mga lumang dokumento, nakakita siya ng isang larawan ni Ricardo noong bata pa ito, kasama ang isang batang babae na kamukhang kamukha ni Selena. Sa likod ng larawan ay may nakasulat, magkapatid sa dugo, magkasama sa panlilinlang, natigilan si Amara. Si Selena at Ricardo ay magkapatid sa labas. Ang kanilang relasyon ay hindi lang simpleng pagtataksil, kundi isang mas malalim at mas madilim na sabwatan para ubusin ang yaman ng mga Salcedo. Ang kabanata ay nagtatapos sa imahe ni Amara na nakatayo sa gitna ng madilim na kuta. Hawak ang larawang wawasak sa huling hibla ng pagkatao ni Ricardo. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay ang tanging maririnig sa ilalim ng lupa
habang ang katotohanan ay unti-unting nanunuot sa kanyang sistema. Ang bawat kasinungalingang itinanim mo, Ricardo, ay naging mga tinik na sumakal sa sarili mong leeg. Hindi ako ang sumira sa iyo. Ang sarili mong kasakiman ang gumawa ng hatol na ito. Ang boses ni Amara ay hindi na nanginginig sa galit, kundi puno ng isang uri ng kapayapaang nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa likod ng makapal na salamin sa loob ng visiting room ng kulungan. Sa kabilang panig, nakaupo si Ricardo, marumi, payat, at wala na ang dating kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila sumasalamin sa kanyang pagkatalo at ang kanyang mga kamay na nakapatong sa lamesa ay patuloy na nanginginig. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahang idikit ni Amara ang larawang nakuha niya sa Batangas sa salamin. Ang larawan ni Ricardo at Selena noong bata pa sila. Magkapatid, bulong ni Amara. Ginamit mo ang sarili mong kadugo para sirain ako. Ginamit niyo ang isa't isa para ubusin ang yaman na itinayo ng tatay ko sa pag-aakalang hindi malalaman ng mundo ang inyong lihim. Amara, please, help me. Garalgal na sabi ni Ricardo. Ang kanyang tinig ay tila isang kalansing ng mga sirang barya sa lata. Si Selena, siya ang nagtulak sa akin. Sabi niya, ito lang ang paraan para mabawi namin ang karangalan ng tatay namin. Ang karangalan ay hindi ninanakaw, Ricardo. Ipinagsisikapan ito, sagot ni Amara habang binabawi ang larawan. Dahil sa ebidensyang ibinigay ni Julian at Mateo Jr., ang bawat sentimong kinuha nyo ay na-freeze na ng gobyerno. Ang kumpanya ay ibabalik ko sa mga manggagawa bilang isang kooperatiba. Wala ng Reyes Group. Ang mayroon na lamang ay ang Salcedo Legacy, isang kumpanyang itinayo para sa tao, hindi para sa kasakiman. Tumalikod si Amara, hindi na pinakinggan ang huling pagsusumamo ng lalaking minsang naging mundo niya. Ang tunog ng pagsara ng bakal na pinto sa likuran niya ay tila huling tuldok sa isang mahaba at madilim na kabanata ng kanyang buhay. Paglabas niya ng kulungan, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap. Doon siya sinalubong ni Mateo Jr. at Gabriel. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila, isang katahimikang hindi na kailangan ng mga salita para maipaliwanag ang kagalakan. Saan tayo ngayon, Amara? Tanong ni Gabriel habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Sa mansyon, sagot ni Amara. Kailangan kong magpaalam ng maayos kay Lola Esme. Nang makarating sila sa mansyon, ang bango ng mga rosas at dama de noche sa hardin ay tila mas matamis kaysa dati. Naglakad si Amara patungo sa rebulto ni San Jose. Doon, sa ilalim ng puno kung saan niya nakuha ang kalawanging kahon, ay nakatayo ang isang simpleng marker para kay Lola Esme. Lumuhod si Amara sa damuhan, hindi alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang sutlang damit. Lola, tapos na po. Malaya na tayo. Ang bahay na ito, hindi na ito kulungan. Ito ay magiging isang tahanan para sa mga batang ampon at mga matatandang walang matuluyan gaya ng pangarap nyo. Isang dangling mystery ang tila na sagot ng maramdaman ni Amara ang isang mahinang ihip ng hangin na nagdala ng amoy ng lavender, ang paboritong pabango ni Lola Esme. Tila isang bulong sa hangin na nagsasabing, "Salamat anak." Tumayo si Amara at tumingin sa malayo. Nakita niya si Mateo Jr. na nakikipaglaro sa aso sa damuhan
at si Gabriel na nakatingin sa kanya ng may paghanga. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naramdaman ni Amara na hindi na siya isang anino. Hindi na siya isang dekorasyon. Siya si Amara Salcedo, ang babaeng dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas makinang pa sa brilyante. Ang kabanata ay nagtatapos sa imahe ni Amara na naglalakad papasok sa mansyon, habang ang mga ilaw nito ay isa-isang bumubukas. Tila mga bituin na bumaba sa lupa para bigyan ng liwanag ang kanyang bagong simula. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay puno ng pag-asa, at ang kanyang mukha ay nakatingala sa dapit hapon, handang harapin ang anumang bukas na darating. Lumipas ang 2 taon na tila ba isang banayad na agos ng ilog pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang mansyong dating puno ng malamig na pader at madidilim na lihim ay binansagan na ngayon na Bahay Salcedo Esme. Ang bawat sulok nito ay hindi na amoy alak o puno ng tensyon, kundi humahalimuyak na sa bango ng nilulutong pagkain at puno ng tawanan ng mga batang naulila na ngayon ay mayroon ng matatawag na tahanan. Nakatayo si Amara sa balkonahe, pinagmamasdan ang dapit hapon. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting bestido na sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na ang mabigat na makeup na dati ay kailangan niyang isuot para lamang magustuhan ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay payapa, taglay ang ganda ng isang babaeng ganap ng malaya. Isang golden moment ang naganap nang lapitan siya ni Mateo Jr., dala ang isang tasa ng barakong kape. Amara, may dumating na sulat mula sa correctional, galing kay Ricardo, mahinang sabi ng kanyang kapatid. Kinuha ni Amara ang sulat ngunit hindi niya ito binuksan. Tumingin siya sa malayo, sa mga rosas na muling bumukadkad sa hardin ni Lola Esme. Hindi ko na kailangang basahin ang mga salitang humihingi ng tawad, Mateo. Ang tunay na kapatawaran ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang nagkasala, kundi dahil karapat at dapat ang puso kong magkaroon ng kapayapaan. Pinatawad ko na siya hindi dahil nakalimot ako, kundi dahil hindi na siya bahagi ng aking bukas. Doon ay nahanap ni Amara ang sagot sa kanyang unang katanungan. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na pangyayari, kundi isang mahabang proseso ng pagpili sa sarili. Maya-maya pa, narinig niya ang tunog ng mga yabag sa hagdanan. Si Gabriel, ang lalaking nanatili sa kanyang tabi mula sa kadiliman hanggang sa muling pagsikat ng araw. Isang banayad na haplos sa balikat ang ibinigay ni Gabriel kay Amara, isang haplos na puno ng paggalang at lihim na pangako. Ang kilig na nararamdaman ni Amara ngayon ay hindi na yung nakakalunod na kaba ng kabataan, kundi ang matatag at ligtas na init ng isang pag-ibig na marunong maghintay at magpahalaga. Handa na ang lahat para sa selebrasyon bukas, Amara. Ani Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang oyayi sa pandinig ni Amara. Ang mga manggagawa ng kooperatiba ay darating para sa anibersaryo ng Salcedo Legacy. Salamat, Gabriel. Salamat sa pananatili. Bulong ni Amara habang ang kanyang kamay ay marahang dumaan sa ibabaw ng kamay ni Gabriel na nakapatong sa kanyang balikat. Isang tahimik na pagkilala sa isang bagong simula na maaring humantong sa mas malalim na ugnayan. Dito natagpuan ni Amara ang kanyang ikalawang sagot. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng mga taong handang tumayo kasama mo sa gitna ng anumang unos. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog at nagiiwan ng kulay ube at ginto sa langit,
Naalala ni Amara ang aral na iniwan ng kanyang buhay. Ang bawat sakripisyo, ang bawat luhang pumatak sa ulan, at ang bawat pagkakataong siya ay minaliit, ay naging mga hakbang lamang upang mahanap niya ang kanyang tunay na halaga. Ang aral ng kanyang kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagbangon, na ang isang babae ay hindi nasusukat sa lalaking nasa tabi niya, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan at sa lalim ng kanyang kakayahang magmahal ng walang hinihintay na kapalit, maliban sa sariling respeto. Ang tunay na reyna, bulong ni Amara sa hangin, tila kinakausap ang kaluluwa ni Lola Esme at ng kanyang ama, ay hindi yung may suot na korona, kundi yung marunong magtayo ng kaharian mula sa mga guhong iniwan sa kanya. Dahan-dahang pumasok si Amara sa loob ng bahay kung saan ang liwanag ng mga bombilya ay tila mga bituin na nagbibigay ng gabay. Ang kanyang mga yabag ay hindi na anino ng nakaraan, kundi mga marka ng isang babaeng nagtagumpay sa pinakamahirap na laban, ang laban para sa sariling dangal. Ang dapit hapon ay natapos, ngunit ang umaga ni Amara ay habambuhay ng magniningning.